lips may give knowledge. Bakit? Ano dahilan? For the lips of strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is what? Smoother than oil. Now, ito po ay pagpapayo ng isang butihing ama sa kanyang anak na lalaki. Bakit sinabihan na makinig ka sa wisdom na ibibigay ko sa iyo, and bow the ear to my understanding. Kaya binibigyan niya ng napakahalagang pagpapayo yung kanyang anak upang yung kanyang anak ay makaiwas o matakatakas sa verse number 3 sa strange woman. Nakatip mo yan? Strange woman. Nakaulit ng verse number 3, itong strange woman na ito ay talagang siya po'y aakitin, hihikayatin, tungo sa kasamaan. At sabi po niya, yung napakatamis ng dila, itong strange woman na ito, but verse number 4, but her end is what? Yes, matamis yung kanyang dila. Yung kanyang bibig ay smoother than oil. But verse number 4, her end is bitter as wormwood, sharp as two-edged sword. At saan siya dadalhin ng strange woman? Okay, then, and then what? Head. Nakatingin mo? Yes, ito po yung warning ng isang butihing ama sa kanyang pong anak against adultery. Against adultery. No? At sabi dito sa kanyang anak, verse number 8, remove thy weight from her. Lumayo ka sa kanya. Verse number 9, lest thou give thine honor unto others, and thy years unto thee groweth. Ito po yun? Nakatingin po? And verse number 10, nasunod na niyo ba ako? Lest strangers be filled with their wealth. Nagkakasita ito, baka kasi yung karangalan ay mapunta na lamang sa iba, at yung mga taon ng buhay mo ay sa pagdurusa na lamang. Kapag ikaw ay nahulog sa strange woman na ito, at sa bandang lahat mong pinaghirapan, lahat mong yaman ay mapunta na lamang sa hindi mo mga kilala kapag nahulog ka sa strange woman na ito, or evil woman. Now, ibig ko makita niyo sa verse 11 to number 13, dito sa 11 to 13, sinabi ng ama sa kanyang anak na kapag nahulog ka sa strange woman na yan, nahulog ka dyan, okay, ito mangyayari sa iyo. Verse number 12, sasabihin mo kapag nahulog ka dyan, how have I hated instruction. Okay? Listen carefully, kapag nahulog ka pa dyan, nagkasala ka, nahulog ka dyan, bumakasa ka dyan, ito ang sasabihin mo sa iyong sarili. Kasi kinapuotan ko yung pagtuturo. Okay? Binaliwala ko yung pagsaway. Ito din po yan. Number 13, at hindi ako sumunod. At hindi ko sunod ang tinig ng aking mga tagapagturo. Nakita niyo? Gusto din po yan, and have not obeyed the voice of my what? Teachers. Alright, teachers. Binugan niyo po yan. At binugan po yan sa aking Bible. Okay, and have not obeyed the voice of my teachers. Alright. Again, sabi ko nila, it is a warning to a young man. Na huwag mong hayaan na ikaw ay matukso, maakit nitong strange woman na ito, nasisira ng buhay mo. At sabi ko sa ating pinabilugan ko sa iyo, sa talata na yun ito, alright, ang sabi ng tatay, okay, anak, okay, there were many teachers na marami ka ng tagapagturo, na nagtuturo sa iyo kung ano ang
Ulitin ko na ha. Okay, sabi ng ama, anak, hindi lamang isang teacher meron ka. Marami kang teachers. Marami kang tagapagturo na nagbibigay sa iyo ng payo at nagbibigay sa iyo ng warning. Okay? Kung marahil isa lamang teacher meron ka, pwede ka bang mag-excuse? Pwede ka bang humingi ng sorry kasi hindi ko alam sa bakit iisa lamang ang nagtuturo sa akin, iisa lamang ang nagpapaalala sa akin. Pero hindi. Marami kang teachers. Marami kang teachers. Alright? Now, itong batang lalaki ito, itong kabataan ito, ay naglalarawan sa ating lahat ng mga mananampalataya. Lahat ng member ng Calvary Bible Baptist Church ay hindi lamang meron isang nagtuturo sa kanya. Tayong lahat ng member ng Calvary Bible ay maraming tagapagturo tayo. Kaya alam mo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Alright? Alam mo? Alright. Kaya ang aking tatay, why you know it is wrong? Tayong lahat, alam na natin kung ano ang mali. Alright? Sapagkat hindi lang isang teacher, meron tayo pare-pareho. Kaya sabi ko, minsan sa isang ating kapatid, nung nag-share siya sa akin, at meron siyang gustong gawin isang hamba, ang sabi ko lang sa kanya ay, ano ang gusto mong sabihin ko sa iyo? Yung gusto mong mangyari sa buhay mo o kung ano ang gusto ng Diyos. Kasi lahat, amen? Because, again, sapagkat maraming tayong teachers. Maraming nagtuturo sa atin. Na ang problema lamang kung bakit bumabagsak ang ibang Kristiyano. Ang problema lamang kung bakit yung mga Kristiyano, kung yung mga member pa tayo na naligaw, nahuhulog sa tukso ay sapagkat hindi sila sumusunod. Amen? Nakinig pero binaliwala ang pinakinggan. Nagturuan pero kanyang kinabuotan yung turo sa kanya. Kasi hindi umayon sa gusto niya yung turo. Na hindi po pwede, nahingi ka ng payo, pagkatapos ay ang gusto mo lang mapakinggan ay kung ano ang gusto mo. Amen. Amen? 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 Hindi pwede mangyari. Alright? Kaya yes, bakit nahulog yung iba? Bakit may nawawala pa? Alright? Anong dahilan? Anong problema? Okay, many, yes, kapag maraming nakinig to their teachers, pero itinuloy pa rin ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Again, marami tayong teachers. Alright? Now, ito sabi, who are these teachers? Who are these teachers na meron ang lahat ng mananampalataya? Nakita po ka? Amen? Lahat tayo, ha? Marami tayong teachers. Ito yung blessing ng Diyos sa atin mula nang masig tayo. Amen? Binigyan tayo ng mga magtuturo, magpapaalala sa atin. Kaya kahit saan sumuling ng buhay mo, may teachers dyan. May mga teachers dyan. Bago ka mahulog sa pagkakasala, maraming munang stopover. Para makapag-isip ka. Kaya pag nahulog ka pa, kasalanan mo talaga. Amen? Kasalanan mo talaga. Alright? Now, sayang ka, kung gusto kong pakinggan yung putang puti, after that, tumayo kang teacher. Ituro mo rin sa iba. Amen? So, who are these teachers na meron lahat ng believers na ibinigay ng Diyos sa kanilang buhay? Now, sino sila? Manalangin ng Panginoon. Bless me, Lord, and bless your people. Magbigay ko ng tama ang iyong mga salita. Magbigay ng kalakasan, pag-asa, kagalakan, tibay sa lahat ng anak ng narito. Patnubayan mo ako ang kong Diyos at puspusin mo ako, Holy Spirit, for thy glory and honor.
Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Nasabi ko kanina sa ating miyembro na most of the time, kaming pastor, kapag nagturo kami at nagbigay ng payo, hindi bago sa inyo. Most of the time, because there is no new under the sun. Most of the time, ang pastor, ang trabaho niya na ipaalala sa iyo yung alam mo na. Ulitin ko lang yung napipakita mo na. Alright? Kaya hindi bago ito. Hindi bago ito. Ibig ang Apostle Peter, sabi, di ba? Okay? Ibig ko lang ipaalala sa inyo. At tungkol kong ipaalala, hanggat nabubuhay ako, yung alam mo na. Now, who are these teachers? And why you know it is wrong? Hindi pa man mahulog ka. Hindi ko alam yan. No, alam mo na. Alam mo na. Alright? Kaya why you know it is wrong? Okay, yes, because marami kong teachers na meron ka sa buhay mo. Number one is what? The Word of God. The Word of God. Now, 2 Timothy 3:16 to 17. Alright, ano sabi ng Bible? All scriptures are given by the inspiration of God. Lahat ng kasulatan, ito'y kinasihan ng Diyos. And it is profitable for what? It is profitable for what? Yes. Ito po'y kapakipakinabang. Number one is what? For what? For doctrine. Amen? For doctrine. Alright? So, ang scripture nagtuturo sa inyo, what? Una, what is truth? What is truth? Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Nakalabas ka? Correction or correct proof. Okay? What is not true? Doctrine speaks about what is true. Reproof speaks about what is not true. Ano yung pangatlo? Correction. Okay. How to be in truth. Ano yung pangalawa? Instruction. How to stay in truth. Nakalimutan ba ko doon? Amen? Kaya hindi ko pwedeng malalaglag ka na hindi ko alam. No, alam mo. May Bible ka eh. Amen? Amen? At sa may Bible Baptist, yung lahat ng tumati, Bible lang hawak at Bible lang ginabas at Bible lang tinuturo sa. Kaya alam mo na what is true and what is not true. Ano yung pangatlo? And how to be in truth. Ano yung pangatlo? How to stay in truth. Amen? Hindi ka para malaglag at napunta ka sa mali. At mapaniwala ka ng kasinungalingan. Amen? Sapagat meron ka, ano yung Diyos? Meron ka ba? Meron ka? The Bible. Nasa ibang Word of nakalakas. Word of God. Itali mo na sa sarili mo. Okay? Ang Bible ay salita ng Diyos. Okay? At sabi ng Bible, no? Sa verse 15, ha? Okay, it is profitable for us, okay, that the man of God may be perfect, truly furnished. Ito niyo sa kanyo, truly furnished unto all good works. Alright? You see? Kaya nga ang Kristiyano, walang kulang sa kanya eh. Nakaya? Ano sabi sa verse 8? Okay, that the man of God may be perfect, truly what? Okay, truly furnished. Pag sabi yung
mo ganyan. Ano ba, payo mo? Ba't mo? Sige, payuhan mo sarili mo. Marunong ka na eh. Amen? Most of the time, tungkulin lang ng pasaswat to remind, ipaalala yung alam mo na. Di ba namin? Amen? Tinuturo mo kayo. Pag may magtatanong sa inyo, nagturo kayo ng Bible study, kuya, may question po ako. Pag sige tayo, anong question mo po? Habang nagsasalita siya, isipin mo, huwag mong gagawin na mag-iisip ka ng sagot tapos na siyang magsalita. What are you saying? Turuan mo sa sarili mo na habang nagsasalita siya, nag-iisip ka na ng sagot mo. Amen. Bago siya matapos. Di ba namin? Nabati ka, marunong ka na. Amen? Di ba? Nagnakunin mo ako? Ginawa, kaya ang number one thing is what? The Word of God. Nasa iya, amen? Kaya ang bigas mo na lang, basahin mo yan. Mahalin mo ang salita ng Diyos, amen? Kaya kung binabagay, kung nagkukulang ka ng wisdom, read the book of Proverbs. Nang paulit-ulit. Amen? Gusto mo natin yung majesty of God, read the book of Psalms. Gusto mo ng power, read the book of Acts. Amen? Oh, may mga problema sa church, di ba? Okay, may mga kailangan sa read the book, basahin yung book of, yung book ni Timothy, Titus, basahin yun. Alright? Kaya who are these people? The Word of God. Okay, in Acts chapter 17, in verse 11, alright? Ang Bible ay hindi hanggang church lang. In Acts 17:11, itinuro ng Biblia, ang Bible ay ginabasa mo sa church at pag-uwi mo, basahin ulit lahat ng napakinggan mo. Sa gabi ito, ituturo ko ito, okay? At kung ikaw ay marangal na Kristiyano, sa gabi ito, pag-uwi mo, basahin ulit yung talatang binigay ko at re-review mo lahat ng sinabi ko dito. Acts 17:11. Sabi-sabi nga po kayo, Acts 17 and verse 11. Ready? Nandiyan na kayo? Okay, ready? Basa. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Ito mo, bakit tinawag silang noble o marangal na Kristiyano? Dahil hindi lamang nila pinanggap yung salita na ipinangaral, kundi sinisiyasa, binabasa araw-araw yung salitang kanilang napakinggan. Amen yun siya? Ayan ang marangal na Kristiyano. Okay? Kaya nga diba tinuruan kayo, pag nagdidibosyon ka, tatlo ang titingnan mo, di ba? Ano yung number one? Command. Pangalawa, promises. Pangatlo, application. Di ba? Kaya, tingnan mo. Okay? Bawat talata meron diyang command at meron diyang promises. Amen? Yung promises of God, pwede mong i-click pag nakita mo yung command. Then, ilagay mo, paano ko ito i-apply sa buhay ko ngayong araw na ito? Amen? Amen? Ano ba yun? Bawat talata. Okay? Pag command, lagay mo ng C. Pag promise, lagay mo ng P. Diba namin? Okay. Kaya, sino ito mga tagapagturo ito? Number one is what? The Word of God is your first teacher. Amen? Number two, authorities. Authorities. Okay? Sabi mo, authority, ito yung mga ruling classes. Ito yung mga tao na kailangan kong pakinggan talaga. Amen? Authorities. Okay? Mga tao may kapamahalaan sa buhay natin. Sino ito? Sa bahay, magulang mo. Sa bahay, sino ba authority? Nanay, tatay. Amen? 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 Kasi ito the pastor. Okay? Hebrews 37, obey them that have the rule over you and submit. Alright? Okay? Yes, the pastors, then what? Sunday school teachers. Amen? Yung mga nagtuturo sa
nawala ka kung wala ka sa laban. Nung pang-araw, nagpapangkay-tambay ka lang sa LL, meron ka gawin. So, gabi na daw tayo umuwi. Wala ka silang pakalang sa buhay mo. Nenay mo, bata-bata ka pa, naniligil ka, huwag ka maligil, bata ka pa. Pero pag ganun, hindi, bumili ka pa. Di ba namin? Saan pa rin ba? Hindi ka dito mababayaran. Amen? Amen? No blessing you. Okay? The authorities. God has given us many authorities in our lives na siya magtuturo sa atin, okay? Kaya for you not to listen to their teaching is your fault. Yes. Ikaw ang may kasalanan kapag hindi ka nakinig sa kanila. Amen? Amen? Now, Hebrews 13:17, basahin natin. Hebrews 13:17. Sabi po tayo, di ba sa obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your what? Your souls as they that must give account that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen? Pagsikap mo rin na yung pastor mo tuwing maalala ka, salamat sa membro mo yan. Blessing niya. Amen? Pero hindi mo nagdala pero may membro mo sa membro mo yan. Kasi kung ulit, sayang, talented ka naman. Diba? Amen? Walang kapakinabangan sa iyo yun. Alright? Okay, ano pa? Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor thy father and thy mother. This is the first commandment with promise. In Titus chapter 2, verse 26, ang tumapit doon yung mga elders, mga nanay, mga tatay, meron silang tinatawag na responsibilidad na turuan yung nakababatang nanay, turuan yung nakababatang tatay. Yan, yung mga ruling classes na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen? Amen? Na magsilbing teacher. Alright? Number 3. So ulit, sino yung una natin teacher? The Word of God. Sino yung pangalawa? Yes, yung authorities. Ruling classes. Amen? Yung mga mahilig magturo, magpaalala. Diba? Yung mga may tao na may nakakataman ng burden sa'yo. Sino-sino yung mga? The pastor? Sino pa? Mga magulang mo, sino pa? Mga mature church members. Pakikinig mo talaga sila. Amen? Amen? Huwag kang masasabing wala silang pakialam. Wala yung pakialam sa atin. Huwag kang magtanong. Ngunit ka magkaroon ng ganong kaisipan, babaksa na. Without remedy. Amen? Pangatlo, okay, si Samson, si Dimas, David, sino ba? Yung mga backslider na may nag-Christian. Yung mga Christian na nag-backslide. Yung mga Kristiyano nasira ang buhay. Alam niyo? Amen? Halimbawa si Samson. Diba? Halimbawa si Peter, 3 ulit ng pinagkaiga ang Panginoon. Anong kasi mga Christian yan? Fallen believers. The fallen believers. Yung mga Kristiyano, hindi mo na halos nakikita. Amen? Now, huwag natin ikakatuwa na nagkagano sila. Nakikinig ka sa akin? Huwag natin ikatuwa na nasira ang buhay niya, nasira ang pamilya niya. Hindi, huwag tayong natutuwa sa ganun. Magsilbing aral sila sa atin. Amen? Amen? Yung naging buhay nila, yung nangyari sa kanila, magsilbing tagapagturo sa iyo. Baka kasi malaglag ka rin. Amen?
the very reason kung bakit nakapagpapatuloy pa tayo kasi biyaya ng Diyos yun. Amen? Grasya ng Panginoon Diyos yun. Oh. Kaya nga ba, yes, the fallen believers. Amen? The fallen believers. Okay, kasi pag sinabi mo, mas magkatating mas magaling ka sa kanila, para kang si Peter, di ba? Yes. O, hindi ba si Peter overconfidence? Yes. Sinabi ng Diyos, di ba? Peter, bago tumila ako ipagkakailangan mo ako, hindi ba? Ano sabi ni Peter? Hindi mangyayari yun. Yes. Iiwan ka ng lahat, pero hindi kita iiwan. Tama ba? Yes. O, tatlong ulit yung pinagkaila. Amen? O si Samson, malakas na tao. Akala niya lahat ng pagkakataon ay libre siya. Marami siyang natalo. Pero kita mo isang babae lamang ang nagpabaksak sa kanya. Amen? Titignan mo rin yun. Si Samson nilarawan ng isang mana ng palataya na hindi nakinig sa payo ng magulang at ng propeta. Amen? Hindi niya pinakinggan ng Diyos. Diba? Nagtiwala siya sa kanyang sarili. Pakalakas na? Lakas. Fallen believers. Sino ba? Si Demas. Amen? Diba? Naging workers. Naging worker ni Peter. Ni Paul. Diba? Naging worker. Soul winner siya. Diba? Katulong siya ni Pablo sa missionary journey. Kasama siya. Amen? O, di ba? Maraming pagkakataon kapag si Pablo bumati sa mga manggagawa, binagbati si Demas, di ba? Pero sa panahon na Demas had forsaken me. Si Demas, iniwan ako. Amen? Having loved this present world and departed unto Thessalonica. Amen? Si Luke na lang ang kasama ko. Si Cloud na sa pagsanahan. Di ba? Ako na lang, nasa pagsanahan. Si Luke na lang ang kasama ko. Amen? Ano nangyari kay Demas? Di ba? Ano nangyari? Ano talaga ito, di ba? Having loved this present world. Amen? Amen? Nabighani siya. Natukso siya. Di ba? Minsan pa sa iyong studio, lumalalawan din sa mga temptations sa ating pamilya, di ba? Strange naman. Lahat ng tukso, maganda. Ayan ang tukso eh. Amen? Lahat ng tukso, maganda. Masarap. Amen? Oh, kabighani-ghani. Si Demas, ganun nangyari. Oh, hirap siya. Ang hirap ng gawa niya sa... Ang hirap ng gawa niya sa Pete. Ang hirap ng gawa niya sa Pila. Ang hirap ng gawa niya sa Kalayaan. Samantalang ito, maganda rin ito, sarap dito. Di ba? Dito, ano na? Ito mo? Sige na nangyari kay Demas. Hindi basta-basta yung missionary journey ni Apostle David, hindi Apostle Paul. Demas. Nagsimula yun sa ano, diba? Demasyadong nagbabasa ng Bible. Demasyadong dumagalo ng church. Demasyadong nasusumbinin. Demasyadong nagtatay sa offering. Bandang ulit, umalis na. Amen? Hindi wala sa tao. Fallen believers. Amen? Huwag natin sila tularan. Magsilbing aral sila sa atin. Amen isa? Amen? Hindi mo na kinakailang pagdaanan pa yung pinagdaan nila. Kamagmangan yun. Nakita mo na nangyari sa ulit, di ba? Huwag mo, listen to me, huwag mong akala, huwag mong isipin na sa kanila pwede mangyari pero sa'yo hindi. Tapos huwag mong isipin yun. Okay? Huwag mong isipin na si David kasi masyadong tumitik, kung sulyap lang, hindi sana. Nakikinig ka sa amin? Aba. Alright? Fallen believers. We must learn from the experience of others. Matuto tayo sa mapait. Matuto tayo sa mapait na karanasan ng iba. Okay. Matuto tayo sa mapait na karanasan ng iba. Alright?
Alright. Unang teacher, the Word of God. Pangalawang teacher natin is what? Authority. Pangatlo is what? Fallen believers. Alright? Fallen believers. Lala ko yung pastor sa Pangasinan. Pag di ka nag-examine, nalagdag ka, magiging illustration ka dito sa church. Ako hindi ba? Gagawin kitang illustration. Tapos, hindi ang routine mo, dito lang na. Hindi lang namin gagawin yan, di ba? Pagpatay ka na. Si Paul ang believer. Bakit? Si Peter, kasi matagal na sa heaven, pero naging example pa siya. Si David din, amen? Can you imagine? Hindi ba? Wala na siya, pero nag-isipin illustration. Sino ba? Si Samson, amen? Sino niya? Si Eka, hindi ba? Amen? Sino niya? Si Bela. Fallen believers. Alright, number 4. 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18. First Corinthians 1:18. Ayan, ready? Basa. The preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are what? Saved. It is what? It is the power of God. Amen? Tumibay tayong Kristiyano dahil sa Bible preaching. Amen? Lumago tayo, di ba? O nag-review tayo dahil sa Bible preaching. Natuto tayo dahil sa Bible preaching. Ika-apat natin teacher? Preaching. Bible preaching is our fifth teacher. Amen? Bible preaching. Okay? Straight preaching. Alright? Itong nakaraan ko, tinitignan ko tinignan ko yung pinagkumpara ko yung mga old-fashioned preaching, mga Bible Baptist preaching, mga fundamental preaching sa modern preaching. Pinagkumpara ko, sabi ko, title lang ng anday-day. For example, si Jonathan Edward, anong title niya? Sinners in the hands of every God. Libo na siya doon. Okay? Great revival ang dinulog noon. Sa Amerika. Great revival. Sinners in the hands of every God. Revival talaga. Alright? Si RGB, Payday Sunday. Okay? Payday Sunday. Yung mga yan. Alright? Okay? Yung mga the second coming of Christ, Mark of the Beast, believers, triple judgment, God is always on the throne in Jackass. Grabe pag binasa mo yan, ang result ng salvation, napakarami. At talagang revival sa maraming mga churches. Ngayon, tingnan ko yung mga preaching, hindi sila buong saging ng mga CCF, itong sila, ang mga preaching, how to overcome this, how to be successful, ano itong sa mga avoid toxic people, nag-1,000 ang nagbasa, di ba? Pag minsan makikita ka sa magkano ko, oy, pakinggan nyo ito. Ano nangyari? Wala kang makikita ang resulta ng salvation
na ng tao at revival ng Christian. Wala. Ano ang tawag doon? Humanistic preaching. Pagtao lang. Pagiging sa akin, pagtao lang. Ang ganda, nakakiliti. Pero anong resulta? Wala. Walang pagbabago sa tao. Ang sarili namin. Kaya siya, kaya sabi ko, ako totoo lang. Ako ay nagpapasalamat talaga sa pagkat ako'y hinutog ng Diyos sa Bible preaching. Amen. Masasakit na preaching, diretso, hard. Amen. Thank you. Doctrinal preaching. Amen. Yun ang ating kailangan. Preaching. Alright? Kaya for you not to listen to the warning sa Bible preaching is your fault. Amen? Ito, kapag after preaching, may invitation ka, di ba? O, inuusap ka ng lumapit ka, lumulog ka. Amen? Amen? Magkaroon ka ng commitment. Hindi ba? Amen? Huwag minapang na Lord, ano gagawin ko? Lord, what thou have me to do? Amen? Huwag natin hayaan natapos ang preaching, wala kang naging commitment sa Panginoon Diyos. Amen? Bisyo may nagbago. Bisyo inuusap ng Diyos. Amen? Ganun po yun. Yes, preaching. Alright? Number 5 and the last, John 14:26. John 14:26. Dito makikita nyo na, makikita mo na rito, sino yung ika-aling na teacher mo? John 14:26. Alright, now, who is your sixth teacher? Faithful. Very faithful na teacher na lagi nagtuturo sa'yo, lagi nagpapaalala sa'yo, lagi kang inaalin, lagi kang kinocomfort, lagi kang pinaalalahan. Huwag kang matakot, huwag kang masinda, huwag kang mag-worry, huwag kang ma-depress, huwag kang ma-stress. Anak ka ng Diyos. Magpakalagal ka, magpakatibay ka, magpakalago ka. Maging encourage yan ka sa iba. Magpaalala ka rin. Hindi ikaw lagi ang papaalala, matuto ka lang magpaalala rin sa iba. Hindi lang ikaw i-encourage, matuto kayo mag-encourage ng iba. Sino yung faithful teacher na walang sawa? Hanggang rapture, papaalalahan ka. Tuturuan ka. Sino yung pakilakas nga? Yes. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall what? He shall teach you all things. Then what? Bring all things to you. Remember, hindi ka natutuwa ng bago. Ipapaalala lamang sa iyong nasabi na ng Panginoon. Napakaliwala ito. Amen? He shall teach you all things and bring all things to you. Remember, whatsoever I have said unto you. Amen? Napakabuti, napakatapat na tagapagturo. Amen? Laging nagpapaalala. Laging nagtuturo. Amen? Amen? Kaya alam mo, pwede mo siyang mag-read. Lagi mo nagagawa yun eh. Pwede mo siyang mag-watch, pero hindi ka niya iniwan. Amen. Amen? Oh, until the day of your redemption. Amen? Kaya kasi isang Kristiyano, para bumaksa ka, para malayo ka, kasalanan mo talaga. Wala, sa lahat ng ibig mo, andyan ang mga tagapagpuros nito. Amen? Kaya, I encourage you tonight, napasalamatan mo ang Lord sa napakaraming tagapagturo meron ka sa buhay mo. Amen. Amen? Hindi ka dapat maging defeated. Hindi ka dapat maging ma-discourage. Hindi ka dapat maging depressed. Amen? Hindi ka dapat maging parang ulilat at pinabayaan. Hindi dapat ganun. Sabagat marami kang tagapagturo
sa buhay mo. Nasa iyo na yan. Amen? Naibigay na sa iyo. Amen? Pakikinggan mo na lang. Paano mo siya? Amen? O alam mo, hindi mo yung tinatawag na sinasabi ko na turuan mo, palalahan mo sa sarili mo, Holy Spirit pa rin ang siya magtuturo sa iyo. Amen? Marami kang teachers. Marami. Kaya no believer has an excuse that they did not know something. Dito pa rin naman. In Romans chapter 8 and verse 14, ang bawat pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Romans 8:16, ang Espiritu rin, kasama ng ating Espiritu ang nagpapatotoo. Amen? Nagpapatotoo. Nagtuturo, nag-witness, na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? In John chapter 16, verse number 8, when He is come, He will, what? He will reprove the world of sin. Righteous, judgment. Amen? Liwanag ba? Marami kang teachers. Liwanag ba? Amen? Hindi ka dapat magagalit. Hindi ka dapat maging talunan. Hindi ka dapat makatama ng self-pity o pagkaawa sa hindi dapat. In addition, maraming nagtuturo sa iyo. Maraming nagpapaalala sa iyo. Yan ay gift ng Diyos. Blessing niya ng Diyos sa iyo. Ay, ito